Nakiisa naman po ang Filipino community sa pagdiriwang ng National Day for Truth and Reconciliation sa bansa. Anila ang araw na ito ay paalala rin sa lahat ng Filipino Canadians na alamin at unawain ang malungkot na kasaysayang ito ng Canada. Narito ang report. Inalala ngayong Martes sa buong Canada ang malagim na kasaysayan ng bansa sa mga residential schools noon. Sa loob ng 150 taon, kinuha at inabuso ang mga batang mula sa First Nations, Inuit at Métis Nation sa mga residential schools na pinatatakbo ng Katolikong simbahan. Tinatayang mahigit 150,000 mga kabataan ang ipinasok sa mga eskwelahang ito, pero nasa 6,000 o mahigit pa ang hindi na nakabalik sa kanilang mga pamilya. Para sa ilang Pilipino, mahalaga na maunawaan ng Filipino Canadians ang bahaging ito ng kultura ng Canada. I know that it's a tragic event that happened years before, and I'm an immigrant, so I don't really know anything deeper than that. But I want to show that I want to learn more about it. So yeah, I'm actually interested in getting to dig deeper into it. Taong 1831 nang itayo ang mga residential schools. Makalipas ang 50 taon, pinondohan na rin ito ng gobyerno ng Canada. Kaya mistulang naging instrumento ang federal government sa pagkawala ng libu-libong mga bata ayon sa Truth and Reconciliation Commission of Canada, isang kasaysayan ng indigenous communities na ginugunita ngayong National Day for Truth and Reconciliation para hindi na maulit. Mas binibigyan po natin ng reminders yung mga matatanda at mga bata na yung pagtutok po natin sa mga kabataan ngayon ay isang napakalaking responsibilidad kasi sila yung magdadala ng future natin. Ilan pang Pilipino sa Toronto ang nakikiisa sa pag-alalang ito at maging sa kanilang mga trabaho, bit-bit nila ang kasaysayang ito sa pagharap sa mga indigenous. May nagsa-specialize pagdating sa mga pasyente namin na indigenous people, and I've worked closely with them, and they do really have a very heavy history, and I'm glad na alam ko yung about doon, and mayroon kaming certain way of taking care of those people actually. Nailathala rin sa kasaysayan ang pisikal at sexual na pang-aabuso sa mga bata noon na nasa edad 7 hanggang 15 taong gulang lamang. Siksikan sa mga classroom, mababa ang kalidad ng pagtuturo at pinaparusahan kapag nagsasalita sa kanilang lingwahe. Kaya sinasabing isang cultural genocide ang nangyari noon, bagay na ikinalulungkot ng mga Filipino Canadians. We remember and at the same time we take responsibility sa mga ganong bagay po. Kasi as a parent po, maganda po na tinututuhan po ang future ng kabataan. So that's why it's very important po na we always remember and we take responsibility for that kind of event po. Ngayong itinuturing ng maraming Pinoy Canadian ang Canada bilang kanilang pangalawang tahanan, mahalagaan nila na hindi lamang makiisa, kundi isabuhay ang mga aral sa kasaysayan ng Canada. It's a culture of Canada. It's part of the culture of Canada, and that's why we came here to be a part of Canada too. So it's also our responsibility to get to know more of the country that we came to. So Hulyo noong 2022 nang bumisita ang yumaong si Pope Francis sa Alberta, Quebec at Nunavut, humingi siya ng tawad sa indigenous communities sa naging papel ng Katolikong simbahan sa mga residential schools at kanyang ipinagdasal ang buong bansa para sa tuluyang paghilom sa malalim na sugat na nilikha nito sa kasaysayan ng Canada.